Wait lang, huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Time check ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat mo na mga tumututok dito sa programa natin sa 1116 DXAS, your community radio. Buenas tardes, mabuting araw sa inyong lahat. Panibagong pagkakataon na naman na meron tayo sa ngayon upang makapagbigay ng iba't ibang impormasyon tungkol sa mga ahensya ng gobyerno. And of course, di ba? Pag Thursday, tayo po, pag Huwebes, tayo po ay live dito po sa ating estasyon para pag-usapan itong mga programa at mga benepisyo dito sa Ahensya de Konsensya, yours truly, Barkadang Naprabanal at ang inyong SSS. Kayo po ay bibigyan namin ng mga bagong updates, mga pagkakataon din para kayo po ay magpadala ng mga katanungan. Kayo po rin ay inaanyayahan namin na bigyan po kami ng mga suggestion kung paano natin mapaganda ang ating programa. At kung meron po kayong gustong iparating sa ating tanggapan, sa ating ahensya o mismo dito sa ating stasyon, meron po tayong official text line sa 0916-296-6625 at saka sa 0998-844-1410. Live po tayo, hindi lang po sa AM band, pati na rin po live tayo sa ating official Facebook account. Dito lang po sa 106.7 Marino News. Oh, sorry. Kabilang programa pala yun. Sa 1116 DXAS, your community radio. Sorry. Nasanay din, no? Marami tayong programang hinahawakan. At live din po tayo sa ating official Facebook account nagkakaroon tayo ng brain fog sa SSS Information and Announcement, no? Dito rin po sa ating programa, pinag-uusapan din natin ang mga content natin sa SSS Philippine Social Security System. Ayan, no? At lahat po kayo ay inimbitahan natin na makilahok at bigyan po kami ng mga katanungan kung sakali man dito sa ating live chat. Okay, may live chat po tayo gaya ng ginagawa natin sa iba't ibang mga programa natin, mapa-radyo man, telebisyon o kaya sa social media. Lahat po ng inyong pinapadala sa amin, once in a while we discuss it during that program. Sometimes we carry it over to the other program. Dahil ang ating intention ay maipaalam sa inyo, no, yung mga relevant, yung mga latest na mga concerns, no, ng ating mga members. At recently, may mga
development din ng SSS, no, na kung saan kami po ay natutuwa dahil ito ay makakatulong sa mayoriya ng mga pensioners natin. Okay? Ito yung tinatawag nating annual confirmation of pensioners, but this time around, we have this facial authentication na paraan para mag-comply, no, ng inyong akop. Bago natin ipagpatuloy itong ating pag-uusapan, kumustahin natin di aton mga ciudadanos de Zamboanga, mga amigo-amigo de aton aki na Latin City of Flowers. Ayan, tarde también el otro ali quiere dormir, con sueño te espera agua. El otro ali no hay mea biyaha, kami na yan, bike ka lang, kay ben karo na el petrolyo, no? Sige lang, no? Sige lang. Sabi nga nung isang sa social media na hindi naman content provide, pwede natin sa no, internet personality na lang. Sabi nga to sa isang nagpapa-greet picture sa kanya, lilipas lang yan, di ba? Di ba? Ganon. Sana, Lord, bigyan nyo po kami ng mahaba-habang pasensya, no, para at lakas, no, para itong mga pagsubok na pagtaas ng gasolina, bilihin, matrikula, no, halos lahat na ay makaya namin, di ba? At hindi makalimutan yung mga contribution sa SSS. Kasi yun ang possible na epekto ng yung pagtaas ng mga bilihin, no? Tasubi, mga comestibles, mga todo klase, mga nesesita, el un individual, ay epekto, domino epekse, prinsipyo kasi na fuel price increase. So, hihingi tayo talaga, haba-haba ang pasensya. And of course, beyond that, yung financial security, yung blessings, no? Kasi gusto rin natin na aside from the fact that we need to survive, live comfortably, meron din tayong plan in the future in such a way that we can contribute to our social security system fund na magagamit natin, no, para sa kinabukasan ng natin, di ba? At yan, kinukumusta rin natin ang ato ang mga igsuon, mga amigo-amiga po diha sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Maayong hapon sa inyong tanan kung naminaw mo karon sa atong programa sa 1116 DXAS. Dugay-dugay na, wala ta kabisita diha. Siguro sa sunod nga bulan na napud ko mo cover sa mga activities sa SSS, particularly kanang mga run after contribution evaders campaign. So we can also provide updates here in our programs, ito mga pangyayaring ito, no? Ang mga tayo mangod nato duha na basilan holobeng tawi-tawi. Ikaw masusa bang in SSS kahunitan tumabang kanyo pasalin internet connection nato yaon nagdudupang-dupang, no? Manjari lang kamo bumisita ha office para katabangan kamo sin mga SS personnel nato, yan kami SSS in SSS Basilan yaon na Isabela, in yan isab Habungaw, in doon na SS Tawi-Tawi, no? And sa Holo din nandiyan dyan. Okay? Pasensya lang po, medyo talagang hindi ako masyadong ganong ka-focus dahil eto squeeze in natin dahil maiksi lang naman ito pag-uusapan natin. Dahil una talaga kulang ako sa tulog. Syempre, karamihan po sa inyo, yung mga nakasubaybay or kilala rin ako personally or namomonitor, I'm a new father, di ba?
Noong December 29, pinanganak po yung aking unika iha, pangalawang baby ko. At simula noon, syempre, alam nyo na, hindi na kailangan i-explain, di ba? Basta may bagong member of the family, especially pag an infant pa yan, di ba? Talagang kulang ka talaga sa tulog. But that's a blessing, no? Nagpapasalamat tayo dyan. Yung kinakainisan natin, yung magigising tayo, hindi kita dormi, bisya kita kunel agwa, pressure, debit, si abla, oil, schedule del rasyon, ansina, nadesperta to, antes pa, principal rasyon, talya to, yun talaga, no? Kasi, hindi ko alam kung hindi ba sinusunod o sinusunod pero manaratamen tabi siya, syempre, no? Kaya isa yan sa talagang napansin ko lately na medyo foggy, no? Yung aking mental state. Dahil hindi doon may epekto el kape. May epekto el kape. Siguro kanya kat kung sa kita talama break man file gat leave. Ngayon, speaking of filing of leave, nako, hindi na namin kailangan mag-file ng leave sa isang araw dahil man-flash lang anay kita el uno anunsyo di aton, no? Kaya SSS ay implementa kung nakel di aton talyama 4-day work week. Okay? So, anong ibig sabihin niya, no? That SSS is adopting itong 4-day on-site work week. Actually, effective March 9, yung prinsipyase na mga otro opisina. Kay, kwando naman kel, ano siya, di ba? Dahil, kwan lang kel, Sabado ba kel, Domingo, no? Sunday? Namira to si, malisod, no? Ano siya presidente, alaman niya na, niya structure, no? Por eso, yan, meeting pa mga hepe di aton, no? Si kilay ko na si implement ng bonamente. And we will be implementing officially akina di aton division na Western Mindanao, SSS offices will operate from Monday to Thursday from 7 to 6, no? 7 a.m. up to 6 in the evening. Biyernes no mas kita trabaho, no? Natural el Sabado y el Domingo cerrado también el SSS. But we highly encourage our members to visit our office. Ka-extended yaman so andaw sa temprano, mas bueno. Si kere pa si esta, mantambay, or ase pa otro transaksyon, anda na otro mga opisina, pwede también. Kabarbira, no, pa man alas 6, abierto pa el opisina, no? Pwede pa. Manjari pa kaumato pa SSS. Pero, bang kagunahan nyo tuod, di na sumukay, di na mato pa office, pasal mahal ga na in pliti, banin gasolin, doon na lang kamuhabay. Mag-online. Sa to mga igsuon, mga members sa SSS, kung maglisod mo, kay mahal na kayong gasolina, kabar bigla también niya subi presyo de, pasahe. No, paugat. Bawal kel, si abla-abla lang, di ba? Sige ka to na palisiya del LTFRB, di ba? Si Kosa ba, LT otro man na prangkis, sige yot, di ba? Sila kasi tan monitor, si abla, pwede subi, pwede ya. Kaya barasa man, si Oses, otro komentaryo, si tasubi el presyo de gasolina, tasubi kat el presyo, pero espera, no? Hindi kel kuan. Although, ang dami kong pag-uusapan tungkol sa gasolina yan, kasi taibigat mo yung sangre, no? Domingo pa lang, tanggas up yan, subi ya. Chene ali, stasyon. Di barasa, kabaya report tayo Yauwi sila na radyo, del Lunes, sabi to ko si Ase, yasera sila, kaya ablay akabaya daw. Di barasan yasera daw sila. Del Lunes, kaya kabaya daw. Pero check to alaman niya na Martes, abierto yan. No, imposible. Kilay pwede lena di ila. Di ba? So, ang tawag dyan, take advantage. No? Sasabihin natin yan dito because pinag-uusapan naman natin dito sa SSS yung mga right choose naman, di ba? Wag nating isahan, no? Take advantage kita kung mga miyembro del SSS, no? Mga ciudadanos de Zamboanga. So ansina gayot, no? Hindi kami mampay leave, kasi kami undiya, hindi anda na opisina. So, Biyernes, malamang sabroso kat sa durmi. Sabroso durmi,
kabar extra time for your family. Ano sabi lang ta si man apply el otro mga pribado organisasyon, opisina, kahit chinita pwede, el otro taman hindi, no? So, we'll just hope and pray, again, prayer gayot, no, para dalikat ka naton financial security, el Señor, and el pasensya, kay deberasan ko mo iyo, ugot gatyo, taas ka naton maru ba, taas take advantage ka naton, ese, mga gas station, no? Natural ta expect kita Martes sa subi, di ba? Kaya may Martes kasi, porque Domingo pa lang yung subi. Kaya ba vosotros anda na SS paga contribution ka barabla kami, ma'am, sir, yasubi di mo contribution rate, di ba? Umalin, no? Hindi sansina. Anyway, again, 4 days work, pero na di aton sitwasyon, automatic applicable yase, no? Na SSS kina Zamboanga branch na City Mall, we will apply that, no? Akil 4-day work, Monday to Thursday. Pero el ora, hindi pa kami pwede garantya because according to the mall management, they will also await communication from other or their main, no? Kay yablangan sila. Sige sir, ma'am, espera tamin kami ko sa el abiso kay manada tamin SSS offices under na City Mall na mira sila, check sila si Pakimodo, pwede man adapt, no? Kaya syempre otro tamin kel, no, na side del mall, no? Abri sila temprano para lang akomoda, no, ang mga kliyente del empleyado y kliyente del SSS. Okay? So, SL anunsyo kayo kay del kwan pa kasi debe del Lunes pa kasi implementa todo, no, pero hindi lahat, no, kasi pinag-aralan pa. Then we will visit now el rason porque no ay tamen nyo pwede man on air last week, pero bueno lang kel ya pwede tamin nyo man recording, no, para na programa dila Pastor Carl pati di Kuya Josh Bakel, no, sila, no, may kasama ka mo ba, correct ba? So at least wala ako nagawa last week na programa pero may recording ako, so nakabawi ako doon. So kwando ba 2 days from now airing? Kwando ba, Saturday? No, 2 days from now Thursday makitara. So at tabayanan ninyo, pinag-uusapan natin doon ang benefit ng SSS disability. Okay? So yun, papasalamat ako, at least may output ako, kumbaga. Por eso gani del yapa sa semana nakita reporta aki, nakita anunsya di aton mga updates kay in the morning I joined and covered the very first pinakauna MOA signing for the implementation of the Contribution Subsidy Provider Program. We will talk about that in the coming weeks, pero manada bese man ko ni siyang kwento si SPP. But right now, man focus kita ko sepa sa alya mismo na activity, because for the first time gani abalayo kanya kami pwede man MOA signing. In this case, this is not an organization, this is not an academe, hindi ele ahensya, hindi ele bureau or department, but an individual, no? Kilala nyo po siya kung kayo po ay taga Zamboanga, especialmente na Costa Oeste. El di aton kongresista, no? Na second district, no? Si representative or representative o congressman Jerry Totong Perez, no? Actually no sabi ka ko sa lama kay todo kita anad kap, di ba? Sino man kasi kap na ara kongresista man le. So pensay ko sa mo no kap or kong sinase, di ba? So siguro man flash kita, no, chine kita mga action photos during that activity, and I already prepared a photo release for this na awaiting pa pirma. Tablaki SSS and Representative Jerry Totong Perez signed MOA for the first CSPP implementation in Western Mindanao. Okay? The Social Security System or SSS formalized
a partnership with Zamboanga City 2nd District Representative Honorable Jerry Evangelista Totong Perez through the signing of a memorandum of agreement for the implementation of the Contribution Subsidy Provider Program. It was held last March 5, 2026 in the morning at the Perez Compound in Barangay Putik, Zamboanga City. Okay? Marking the first CSPP initiative in Western Mindanao, Honorable Perez will serve as a contribution subsidy provider. LL provider. LM man subsidize the SSS contributions of his staff and other individuals assisting him in his public service for 6 consecutive months. Amo sel initial, based na MOA, pagali el mga kontribusyon, dahil kung ken elia eskui, ken man ali, para na 6 meses. Okay? The CSPP allows individuals, organizations, institutions, or government offices to help qualified SS members maintain active membership by subsidizing their contributions, their monthly contributions. This ensures that contribution subsidy recipients, may kaldos yung mga staff, and other individuals, they will be eligible for SS benefits such as sickness, maternity, disability, retirement, and death benefits, and avail of loan programs and other privileges. Okay? Aki, aumenta tamen, kaya sige ka nato si Ma'am Irene Laksamana, di ato na SSS Mindanao West Division Acting Head, di ablale, yan emphasize that the initiative strengthens the agency's effort to expand social security coverage in the region. Yaablale, the Contribution Subsidy Provider Program allows partners from both the public and private sectors to support workers who may find it difficult to sustain regular contributions. Through this partnership with Congressman Perez, we are helping ensure that more individuals in Western Mindanao will remain covered and continue building their social security protection. Ahora, as in Western Mindanao, first, on the division, on the branch, anong sangay ng SSS? Ito po, under siya sa SSS Zamboanga branch. Kaya naman si SSS Zamboanga branch acting head, Attorney Jacinto T. Pilisarta, welcomed the initiative and thank Congressman Perez for supporting the program. Yabla pa si Attorney Pilisarta, we thank Congressman Perez for placing his trust in the SSS through this initiative. Under the CSPP, the minimum subsidy period is 6 months, although this may be extended depending on the willingness of the provider. We also encourage other individuals and institutions who wish to support workers through contribution subsidies to coordinate with our office so we can provide the necessary guidance and assistance in the preparation and implementation of the program. And finally, the partnership highlights the growing collaboration between the SSS and community leaders in advancing social protection, particularly for workers who contribute to public service in various capacity. Through initiatives such as this, the SSS continues to strengthen its outreach efforts and bring its programs closer to more Filipinos in Western Mindanao. Okay? So, sa madaling salita, itong ginagawa ng SSS ay at the end of the day para sa benepisyo po ng ating mga miyembro. Alam natin, gaya na sabi ko kanina, malisod ya, pesaw ya, karo ya, di ba? Kilaya lang ang contribution del mga miyembro di aton, akal mga taabla kita isang kahig isang tuka, amo-amoya lang gayot, no? Subi pa ka todo mga comestibles, pasahe, todo ya, no? Now, here, pwede kita ayuda, no? Imbita el SSS, kunel di aton mga organisasyon, mga individual, no? Mga opisina or mga asosasyon, mga co-op to return back to the society el mga blessings sa na receive, no? Naman kami ablaki lifetime na isik kita abla lifetime minimum of 6 months. If you can subsidize, the better, no?
And if you can continue, asipagat mas largo el contribution period, subsidy period, the best. 2 years. 3 years para pwede tayo man loan, di ba? Ayan, no? So, yan ang pinapasalamatan ng SSS dahil sa unang pagkakataon, meron na dito sa Zamboanga. Okay? El action, pangap action photos natin, el uno ali, akel siguro dali kita mira akel signing, akel kuanggat mismo, akel 4 lang sila, no? That photo, no, akel signing, shows Congressman Jerry E. Perez, LL Kasekan from the left, together, na-Costao DCU, LDCU Political Affairs Officer, Nina Jean Jean P. Pagota Isidro. Then, el ika-third, amo si Ma'am Irene Laksamana, and el na rightmost, amo si Attorney Felisarta, no? Amo si Elmowas. Elmowas signing, alias apuera na DCU kuan receiving hall, no? Kay although akal mga otro letrato ali adentro kat kal mismo na di si opisina, but this MOA signing akal yamira series ta agara mo an sinaot kabartan shake hands nadali mir al mga MOA apuera siya preparak el SSSE LDC mga staff para presentable bonito mira, no? So gracias gayot Kap anad kat kita ko nila makap, no? Mas konoset ko nila Kap, no? But Congressman Kap Totong Perez. Thank you very much, no, na trust. Amo sa na letrato di aton, no, na akel 4 sila. Now, continue kita, asilangat kita bengkore, then we will talk about the Q&A na di ato na akop, no, uulitin lang. Pero ito babasahin natin, at least nabasa natin yung press release. Uulitin lang natin dito after our break, no? Sa inilabas naming SSS press release, na may pamanggat SSS launches facial authentication for annual confirmation of pensioners with liveness check. Sabi po dito, the Social Security System announced today the launch of a facial authentication to allow pensioners to complete the annual confirmation of pensioner requirement without visiting SSS branches, no? SS President Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro said the system uses biometric liveness check to verify the identity of pensioners online. This makes compliance easier, faster, and more secure, ensuring uninterrupted pension payments. Alam nyo na, gano'n man ka-importante, di ba yung akop? Na man akop, na posible man suspend el pension. The feature is available to pensioners registered in the National ID System or PhilSys, including retirement pensioners age 80 and above residing in the Philippines, retirement pensioners living abroad, and survivorship pensioners. Declaro explained that pensioners do not need to log into my.sss. By visiting the SSS homepage at www.ss.gov.ph, pensioners can access a dedicated AKOP icon that seamlessly guides them through the facial scan and biometric verification process using any camera-enabled device through the Philippine Statistic Authorities or PSA's National ID E-Verify system. The verification process takes less than a minute and immediately updates SSS records while confirming that a live person is present, preventing fraudulent activity. He added, pensioners without compatible devices may seek assistance at SSS branches through e-centers. Traditional options, including in-person visits or scheduled video appointments, remain available. This initiative is part of SSS ongoing efforts to enhance digital services for nearly 4 million pensioners nationwide and abroad, making compliance to AKOP requirement more convenient while reducing travel burdens amid rising living costs. O aki pa lang, yaablaya, tasubiya kayot, no? Kasi mga gasto, no? And finally, abla daw ang presidente, no travel, no hassle, just quick, secure verification from home. Okay? At yan, no, nagtatapos yung unang parte ng ating programa. Later on, akop pa rin yung Q&A natin tungkol sa bagong programang
programa na ito. Kaya ipagpapatuloy natin ang ating usap-usapan. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Ano ang sintomas ng sakit na AIDS? Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa 1 linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder, at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Safety first. Aron malikayan ang sunog, ania ang mga butang nga hinumduman. Ayaw ibilin ang gidagkutan nga mga kandila, sigarilyo o siga. Bantayi kung unsa ang giluto sa kusina, labi na kung gamit ang stove ug LPG. Ipasulsi ang supply sa kuryente sa balay ug i-unplug ang mga electrical appliances, gadgets ug chargers kung dili gamiton ug labi na sa dili pa matulog. Ayaw gamita ang substandard nga mga charger, suga o outlet. Ayaw pagsunog og basura, gawas nga ilegal, delikado kaayo kini. Tudloi ang mga bata bahin sa safety sa sunog ug plano sa pagbakwit kung adunay sunog. Apil sa fire drills aron makat-on sa mga fire exit ug mga plano sa pagbakwit. Pagtuon unsaon paggamit og fire extinguisher. Siguruha nga ang matag miyembro sa pamilya adunay go bag kung adunay sunog o katalagman. I-save ang mga numero sa emergency hotline sa inyong mga cellphone. Nag-uban kami sa paglikay sa sunog, pag-amping. Kini nga pahinumdom gidala kanimo gikan sa 1116 DXAS, your community radio. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, kasama niyo pa rin ang Social Security System o SSS. At ako pa rin ang inyong lingkod, Des Servidor, Des Barkada, Naprabanal, the second. Kayo pa ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Okay? Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so bago tayo nag-break, di ba, napag-usapan natin yung ating 4-day work week. Although implemented na yan, sa SSS ay officially will be adapting next week. Okay? Tapos you can just monitor sa ating SSS information and announcement for this schedule. Kasi hindi pa natin magaranti yung oras, particularly dito sa mga opisina ng SSS under sa mga mall. Okay? Tapos, napag-usapan din natin yung first MOA signing between SSS at ni Congressman Cap Totong Perez, no? The first CSPP or the Contribution Subsidy Provider Program in Western Mindanao. Pinakauna po yan. At nasimulan din natin basahin yung Annual Confirmation of Pensioners gamit po itong liveness check. Bago yan, bagong style ng pag-comply sa AKOP. Para mas maunawaan nyo kung ano ito, very quickly, pag-usapan natin through this media interview guide natin, no? Sa mga kasamahan natin sa media ba? Kasamahan natin dito sa opisina, mga members natin, no? Dapat alam ito, no? Para kung may kakilala kayo, kamag-anak, kung ano man, kung sino man, kayo na mismo, el relata. Okay? Gagamit na naman tayo ng salamin sa mata. Aayusin natin tong frame para hindi tayo magmukhang matanda. Sa ngayon, ganito na muna. Ano ba itong annual confirmation of pensioners program? 'Di ba? Madalas nating ina-announce 'yan na ito yung pagre-report ng mga pensyonado sa SSS upang masiguro ang patuloy nilang pagtanggap ng buwanang pensyon. Ang mga sumusunod na pensyonado ay kinakailangan mag-comply sa AKOP program taon-taon, ha? Akorda, taon-taon, hindi buwan-buwan, hindi every other year. So every year. Okay? Retirement pensioners na naninirahan sa Pilipinas pero 80 years old nesesita. Retirement pensioners na residing abroad regardless of the age, kailangan. Todo mga total disability pensioners, kailangan. Death and surviving spouse pensioners, kailangan. Dependent children na sa ilalim ng guardianship, kailangan. So lahat ng nabanggit natin, kailangan mag-akop. Paalala, ang mga pensyonadong retirado na naninirahan sa Pilipinas, residing in the Philippines, noy pa liga 80 mas, no, edad, ay maaari ding obligahing sumunod sa AKOP program sa ilalim ng ilang mga sitwasyon, no? Ayon sa pagtukoy at abiso ng SSS, no? Kaya yung mga sitwasyon na taablakat kami, o sige, debe ka to bisita na opisina. Pero as a rule, kung kayo ay residing in the Philippines at hindi pa nag 80 years old, okay lang. Okay lang hindi muna mag-akop. Ngayon, ang tanong, ano ang facial authentication with liveness check? Okay? Ang SSS ay naglunsad ng facial authentication with liveness check para sa AKOP sa pamamagitan ng PhilSys E-Verify system. Ang bagong programang ito ay naglalayo na mapatunayan at maberipika ang pagkakakilanlan ng mga pensyonado kaya't higit nitong pinatitibay ang integridad ng pagbabayad ng pensyon. Okay? Ito ay to ensure, no, na yung compliance ng AKOP, in this case, it's a new setup, will ensure continuous pension, no, ng mga pensioners natin.
but using nga itong PhilSys E-Verify system. Ha? Ang facial authentication ay gumagamit ng makabagong proseso ng verifikasyon sa ilalim ng PhilSys E-Verify Biometric Authentication kung saan ang mga pensyonado ay nagsasagawa ng facial scan. Tinitiyak ng prosesong ito ang presensya ng isang buhay na individual, kaya sir bibo kayo, hindi fake, hindi AI, hindi kosa, tapos kat man chene algorithm, chene manera di atong programa del PhilSys para asigura, no? Makit-an jud na tinuod nga tao gyud na ang nasa kamera. During the verification na nagsisilbing karagdagang proteksyon laban sa panlilinglang at maling pagkakakilanlan. Kay chene otro ali bueno ngayot, no? Pwede sila man fake, 'di ba? O sa mga apps or taped chene tool taped di usa siguro okay, real 'yan. Okay 'yan. Sinisiguro ng SSS ang madali at ligtas na AKOP compliance sa pamamagitan ng protektadong facial authentication. Maaari nang kumpletuhin ng mga pensyonado ang kanilang AKOP requirement online nang hindi na kinakailangan bumisita ng SSS branch. Yan naman, pag online, hindi ka na talaga babiyahe, hindi ka na mamamasahe o pupunta sa opisina. Diba? Online na lang. Sinong mga pensyonado ang maaari makagamit ng facial authentication with liveness check? No? Yung method na ito ay maaring magamit ng mga pensyonado na nakarehistro sa Philippine Identification System or National ID. Kaya sir, hindi todo. Hindi lahat. Only those pensioners I mentioned earlier at merong record sa ating national ID system. So it means dapat kung gusto nyo pong ma-avail ito, gusto nyo magamit ito, may record din po kayo sa PhilSys. Okay? Klaro ba? Kasi yung naman ang gagamitin natin, yung record nila doon to ensure na yung kayo po nung nag-aakop ngayon, i-check nila kung yung record niyo sa PhilSys ay kayo yun. No? Kasi nakuha na po kayo ng biometrics that time at saka yung inyong facial structure, no? Ganyan. Gaano kahalaga ang facial authentication sa AKOP? Sa online option na ito, pinapadali ng SSS na AKOP compliance ng mga pensyonado sa pamamagitan ng ligtas, mabilis at fraud-proof na facial authentication gamit lamang ang mobile phone, computer, o iba pang camera-enabled device. Sa pamamagitan nito, nagiging mas madali at mas maginhawa ang verifikasyon ng pagkakakilanlan ng mga pensyonado nang hindi isinasakripisyo ang seguridad, which is true. Dahil hindi na kailangan pumunta ng SS office, bumiyahe, iwas to aksidente na kamino, na hambre, tumba pa, or mucho pa, no? Pwede asigura también na pasil. Pasil. Ang sina lang, online na, kabaya. Di ba? Hindi na yung pupunta opisina, may pipila pa ng form. Pero yun na nga, depende. Dapat nakaregister sa PhilSys. Okay? Pinatitibay ng AKOP facial authentication ang pangako ng SSS sa ligtas at mabisang paghahatid ng mga benepisyo sa pensyon para sa halos 4 na milyong pensyonado. Okay? 4 million pensioners na itong isaserve ng SSS. So hopefully, lahat po ito sir registered dun sa PhilSys. No? Habang tinitiyak din ang pangangalaga at pagprotekta sa pondo ng mga miyembro. Protect our funds. No? Yan yung end goal. Kasi pag may mga pensioner na namatay na hindi na kailangan tumanggap tapos dila ATM, talya na otro, entra pension alyan. Kaya kayo po, yung mga nakikinig sa atin ngayon, kung maaari, kung pwede nyo kaming tulungan, i-report din. Baka may nagsasamantala. May kilala po kayong mga kamag-anak o mga mahal sa buhay ng mga yumaong pensioner, tapos tumatanggap ng pensyon, nakahanap ng paraan, niloko ang opisina, i-report nyo sa amin. Dahil pag hindi ni-report, kayo naman din ang kawawa. Dahil yung pensyon na pumupunta sa illegal na paraan, sa fraudulent acts na ito, ay galing sa inyong contribution. So tandaan nyo, protect your
contribution. Hindi kami all-knowing. Kailangan din namin ng tulong ng ating mga kasamahan. No? Whether office mates, family for office mates, friends, no? Mga stakeholders, tulungan po tayo dito. Okay? Paano mag-comply sa AKOP gamit ang facial authentication? Takiya, kay online manse, ang mga pensyonado ay kinakailangang sumailalim sa biometric verification sa pamamagitan ng PhilSys e-Verify system. Siguraduhin nakaresto muna sa National ID System o sa PhilSys bago sumailalim sa biometric verification. Narito ang hakbang sa pag-update ng facial authentication. Una, sa pagbukas ng SS website sa www.ss.gov.ph, hanapin at pindutin ang Submit AKOP Compliance. Lalabas doon, pag pumunta kayo sa website, Submit AKOP Compliance. Paalala, hindi na kailangan mag-login sa inyong my.sss account. Kasi ang iba kasi akala nila online, yung online account nila, hindi na. Doon lang mismo sa website. Pasok sa website, may link na doon. Sa unang pahina ng AKOP Facial Authentication, i-check kung rehistrado ka sa PhilSys. Tapos basahin at pumayag sa Data Sharing Consent and Undertaking. Ito ay para payagan ang SSS na gamitin ang iyong PhilSys data verification. Okay? Pang-apat, i-encode ang iyong Social Security number at petsa ng kapanganakan. Siguraduhin tama at wasto ang mga detalyeng ito. Isa importante kasi especially ang type L ko mga petsa. Kaya chene el petsa tan baliskat el date pati el month. So ayusin nyo po para kasi nga pag hindi nyo inayos yan, tama na recognition, pag binato natin yan doon sa PhilSys, baka hindi kayo marirecognize na maayos kasi iba yung date of birth doon. So dapat tugma yan. Tapos i-verify ang iyong buong pangalan na lumalabas sa confirmation page. Then sagutin ang mga tanong na lalabas sa screen para sa mga survivorship or death pensioners. Sundin ang instructions para sa facial scan at liveness check. Then siguraduhin ikaw ay hindi gumagamit ng larawan, video o maskara. Yan yun. Okay? Pagkatapos ng facial authentication, lalabas ang confirmation page na successful ang AKOP compliance. Sa madaling salita, gamit ang Philippine Statistics Authority National or PSA National ID e-verify system, kailangan lamang na i-scan ang ng mga pensioners o ng mga pensionado ang kanilang mukha gamit ang device na may camera. Kompletuhin kompletuhin ang mabilis na biometric verification at otomatikong maitatala ng real-time sa SS database ang kanilang AKOP compliance. And finally, ano naman ang gagawin ng S-pensioner na walang gadget? Paano sila makaka-comply sa AKOP? So, CEO, press tayo gadget or pwede ayuda ng pamilya. Pero sinuhay kayo, tabla aki, magtungo sa pinakamalapit na sangay ng SSS kung saan maaari silang magpatulong sa mga personnel na naka-assign sa e-centers upang makompleto ang kanilang facial authentication process. Maaari pa rin mag-comply ang mga pensioners sa AKOP requirement sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa pinakamalapit na sangay ng SSS o sa pag-request ng appointment para sa video conferencing, no? Alisunod sa umiiral na guidelines. So pwede syempre, ang exist syempre kaldi ato na current policy, si pakilaya. Pero, kung pwede, try nyo. Subukan niyo yung ginagawa natin itong facial authentication. Okay? Actually, dyan na nagtapos, no? Napaka-simple lang naman, pero ito ay anunsyo, no? And, yun, meron tayong mga taga-subaybay, nakamonitor po sa atin. Siyempre, ang ating pinakasuki na top follower dito, si Madam Mi Fe. Buenas tardes, Sir Nap. Sabi niya, wala bang office bukas? Manyana, tiene pa. Tiene pa kita opisina. Tiene pa kita opisina na SSS, na Biyernes. Pero, na mga semana que viene, no hay masya, Biyernes, no?
Monday to Thursday na lang until further notice. Ta pregunta ele si Coso do sa El Meaning del Acop, amo yes tayo makita annual confirmation of pensioners, no? Kaya decir kada anyo, una bes na un anyo debe un pensioner ay anda na SSS or man comply kung sa talya makita na authenticity or liveness kay bibo pa. So hindi pwede anda na opisina, amoste ko sa kita presenta yung paggamit ng online na liveness check natin. Gamit ang gadget, tao sa kita. And syempre, pasalamatan natin si Sir Rogelio Mondenido. Maayong hapon, Sir Nap. Maayong hapon pod nimo. Salamat sa pagtanaw sa atong programa. Salamat sa imong pag-chat sa atong live chat. Daghan unta ta matabangan, mga igsuon, mga amigo-amiga, mga pamilya nato diha, katong mga gusto mag-akop para continue ang ilang pension, dili maputol, dili masuspend. I-share lang ang ato ang program para daghan makabalo, no? Kay kung kita-kita lang sayang, sayang, no? So maganda, wala namang mawawala pag sinishare niyo mga content natin dito sa ating stasyon. Okay? So far, no, walang ay pumasok. Gwapo lang man syempre, Sir Nap. Syempre, na makambya datong kara. Tan edad kita. Tausega ni kita antipara. At ewan lang, no? Syempre, lahat naman tayo dadating sa punto na yung ating aura, no, da? Tandimini siya, no? Ta Crisiel Blanco Pelo, el uban, diba? Take de Placo, el otro take de Gordo, no? Pero ang importante diyan, sa mundo ng tao, kasi pa otro mundo ng mga halimaw, otro kel, no? Sa mundo natin, handa tayo para sa ating SSS. Sa mundo ng Panginoon, dapat ready din tayo dyan, ha? O yung investment na ginagawa natin sa SSS, contribution yon, financial. Sa Panginoon, ibang investment din yan, ha? O pinakauna dyan is to be baptized, no? Ang tawag direct, no? Tapos may mga utos sa atin, no? To share the gospel, di ba? Yung mga ganon. Ang dami nun. To love your neighbors. O contribution na yon, ha? Para sa ang tawag diyan sa panghabang buhay, kasama si Hesukristo. Okay? So yan ay analogy. Okay, analogy. Sabi ko nga ay once in a while I'll try to squeeze in what I can share regarding our faith. Tapos kung pwedeng maipasok lagi yan, no, pag pinag-uusapan natin ng SSS. Okay? From Ipil, Zamboanga, Sibugay. Dati kasi ako dyan, guard. Por eso. Takordeyo. Okay. So, ansina kayo. Bisita lang. Bisita lang. Okay. So, ayan na. Nagtatapos na po ang ating programa. But before that, okay, pasalamatan natin ang nag-iisa. El di aton duro, di aton solid, Radiotech, no other than si Kuya Meng, datamin ko si Kuya Pons, no? Pasalamatan natin yung mga tumutulong mag-PA sa atin kay hindi man kita pwede usa LD ato kasi talama console, no, mga console, no. Mas maganda to kasi pwede kung gumalaw-galaw, no? Marami pa kasi pag direct, syempre mahaba-habang paghahanda, no? So, ito, pinapasalamatan natin lahat ng buo, hindi lang po sa Radiotech natin, sa si Kuya Meng, pati si Kuya Pons, kundi pati na rin yung management, no? Si Ate Dang, and of course, si station manager natin, si Pastor Eman, no? So, maraming salamat po sa suporta ninyo sa SSS, dahil kung hindi po sa oportunidad na ito, syempre, kulang-kulang yung aming maibibigay na impormasyon at sa paraang pagsasalita sa radyo, no,
exponentially increase, no, yung ating pagdi-deliver ng mensahe ng SSS. Radio, meron pang Facebook. So maraming salamat po sa opportunity na ito. Pinapasalamatan din natin ang ating kasamahan sa SSS, no, lalong-lalo na si Zamboanga Branch Acting Head Attorney Jacinto Felizarta, and ang aking bossing si Ma'am Irene Laksamana, ang ating SSS Mindanao West Acting Head din po. And para sa Mindanao Operations Group, kay SBP Dr. Leilani Meridian, maraming salamat din ma'am sa inyong tiwala na ako ay payagan pumunta sa mga radyo, sa mga programa natin para ibigay ang mga impormasyon ng SSS gamit ang mikropono. Huwag po kayong aalis at sunod na po yung Doctors Online at pinapangako namin sa inyo kung may pagkakataon po talaga, magkakarinigan muli tayo dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Siyempre, sa panig ko sa SSS, every Thursday afternoon ang ating araw na magsama-sama, no? Ang ibang araw na yan, kasama natin yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na magbibigay din ng kani-kanilang mga mahalagang impormasyon so that you will be well informed. Yun ang ating gustong iparating dito. That our station, our 1116 DXAS, will be the gap, will be the bridge to link those gap, no, na matulungan yung ating mga constituent, yung ating mga listeners of availing benefits, of being aware of the services and the programs of the government. At magiging kasama nyo po kami dito sa Ahensya de Konsensya para sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Pasalamatan ko rin po yung aking driver, no? For the first time this year ay naihatid na po ako ng ating official service vehicle dahil may aprobado na po sa Bids and Awards Committee yung ating pagpa-purchase ng mga petrolyo. Ara pa kayo sa VR. Pero at least hindi na ako nagmaneho ng aking personal service. So, si Kuya Box ay nandiyan dyan, nag-aantay na sa akin para ako ay ibalik na uli sa aking office, sa aking opisina, sa aking kwarto. Okay? So, dyan po nagtatapos. Ako po ang inyong lingkod, the servidor, Barkadang Nap Rabanal II, ang Senior Communications Analyst ng SSS Mindanao Division na nagpapaalam, laging tandaan, huwag niyo pong kalimutan na basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. Peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Ano nga ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon na kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ito ay dahil inaatake ng HIV ang mga cell na dapat sumasalag sa virus para hindi dapuan ng sakit ang katawan. Ang HIV infection ay pwedeng i-manage sa pamamagitan ng gamot na antiretroviral therapy o ART. Kapag tamang pag-inom, as prescribed, ang bilang ng HIV sa dugo ay bumababa hanggang sa halos hindi na ito ma-detect. At kapag ito ay undetectable na, ang pasyente ay magiging malusog at hindi na makapanghahawa pa. Ang antiretroviral therapy or ART ay lifetime medication at kinakailangang inumin araw-araw. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh.
Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.